Bago nangyari ang 6.7 magnitude na lindol sa Surigao nito lamang February 10. Ewan kung nagkataon lang. Pero sunod-sunod daw na namataan ang mga giant oarfish sa Mindanao. January 19, sa Barangay Masao, Butuan City, nakita ang dalawang oarfish na 11 feet ang haba. February 8 naman, natagpuan sa Carmen Agusan del Norte ang 10 feet na oarfish. Ayon sa pamahiin, ang paglabas daw ng oarfish, senyales na may mangyayaring lindol o trahedya. Mabintas na lang, mabintas. At nitong Lunes, pinagkaguluhan ang dalawang 12 feet na oarfish sa Libagon, Southern Leyte. Namumulot lang daw si TJ ng sea urchin sa dalampasigan dakong alas 6 ng gabi nung napansin niyang parang may lumulutang. Yung isa, yung pinakamalaki, niyakap ko po papunta dito sa tabing dagat. Buhay pa po kasi ibinalik ko ulit, tinubukan ko pong pakawalan, baka ako sakali pong mabuhay siya. Bumabalik pa rin po sa tabing baybayin. Yun, ang ginawa na lang po namin, itinabi na lang po namin. Meron pang subadang ulo, yung buntot niya po putol, tapos may mga po yung mga tiyan niya, parang hinihiwa-hiwa ba ng kapwa niya isda. Sa laki nito, 10 tao raw ang kinailangang mag-ahon nito. Kinalaunan, inilibing nila ang mga oarfish sa tabing dagat. Pero hindi nito nabaon ang naramdamang takot ng mga residente. Nung huling beses daw kasi silang nakakita ng mga isdang ganito, tinamaan ng Super Typhoon Yolanda ang kanilang probinsya. Noong bago mag-Yolanda, may mga malalaking isda na umanot. Tapos yung Yolanda ang nangyari. Natatakot, ma'am. Kasi balita ng iba, magdala daw ng banyos, mga kalamidad. Ganito rin ang ikinababahala ng mga tiga Santa Maria sa Romblon na nakakita ng 9 feet na oarfish nito lang Martes. Matapos daw kasi nilang makakita rin nito noon lamang nakaraang taon, niyanig din sila ng magnitude 5 na lindol. Ang unang nakakita ng oarfish, si Mang Juan, na inakalang tuna ang kanyang nabingwit. Kinuhat namin yung isda na yon. 3 po. May sa gitna, saka ulo, saka sa buntot po. Mga 2 banyera po. Ang bigat na yon ng oarfish na yon. Agad daw itong pinagkaguluhan ng mga tao, pinaghati-hatian at idinaing. Kumuha ko ay dadaing ko. Ay paano pag yung hapon malambot na siya. Ayaw ng manigas. Ay binangon ko na dyan sa buhangin. Kadalasang humahaba ang oarfish mula 11 to 16 meters. Malaki at bilugan ang mga mata nito. Kulay pilak ang balat at may patse-patse na kulay asul at itim sa katawan. May palikpik na kulay rosas. Meron ding parang antena sa itaas na bahagi ng ulo. Kadalasan yung mga oarfish kasi sa sobrang lalim na part ng dagat. Tapos yung katawan nila flattened, sobrang slender. Kaya dito daw nanggagaling yung mga myth ng sea serpent dati. Kaya kapag lumutang daw ang mga ito, senyales na may nangyayaring kakaiba sa kanilang natural habitat. Actually, maraming posibleng dahilan nga. Pwedeng may disturbance sa ilalim kasi nga hindi sila suited sa surface water kasi may mga current doon. Maaari na nanghina na sila in the first place kaya sila napaakyat. Or pwede rin na kulang yung pagkain sa baba, naghahanap sila ng bagong food source. Maraming dahilan. Pero yung sa lindol, walang konkretong evidence pa yun. Kung titingnan natin, yung mga previous na mga lindol as far as 1968, even 1990, Baguio earthquake, 1994 Mindoro earthquake, wala naman tayong name-mention na documented na dumami ba ang oarfish during that time. Siguro ngayon, just a coincidence na merong biglang maraming reported na oarfish na nawawash out. We don't know really, but on our side, it's more of a coincidence. Samantala, noong February 18, isang oarfish na may habang 20 feet ang nakita sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City.
At para sa mangingisdang si Mang Daniel, swerte raw ang idinulot nito sa kanilang komunidad. Matapos daw kasing anurin ang malaking isda sa kanilang pampang, umabot sa mahigit 100 kilos ng isda ang kanilang nahuli. Hindi yun malas kasi yung orpis marami yan, hindi yan isa lang. Siguro yung mga maliliit na isdang tinatawag naming malangsi, hinabol nila yan. Pumunta din sila dito sa Dapit Mamapaw. Kaya nakita siguro sila ng mga pating, ganun, kinain. Kaya yung isa merong sugar, kaano dito, dumagsa dito. Yun ang nagdala ng pagkain siguro nitong maliliit na isda. Samantala, nitong Miyerkules, isang 60 kilos na sunfish naman ang nahuli sa Balingasag, Misamis Oriental. Sa halos 4 na dekada raw na pangingisda ni Mang Evaristo, ngayon lang siya nakahuli ng ganito kalaki at kabigat na isda. Binira ko na sa pambot, pinaakyat ko na sa taas. Pagtingin ko malaki mang isda na hindi ko kaya ikarga na sa sakayan, di tinalian ko na ng pisi ang sikadulo. Hinila ko pa dulo dito sa tabi. Nung una, ikinatuwa raw niya ang pagkahuli rito. Pero hindi raw ito naging mabenta, kaya hinati-hati na lang at ipinamigay sa mga kapitbahay. Ginala namin ng palengke, pag ikarga namin ng motor, abot ang palengke, hindi na bibilihin sa mga tao kaya hindi nila kilala yung isda. Dinala ko doon balik sa aming bahay. Kinatay namin kikain. Sarap na ang lasa. Parehas naman sa normal natin nga isda. Pero ang mas ikinagulantang ng publiko, paglitaw ng mistulang dambuhalang nilalang na ito sa Cagjanao, Dinagat Islands na may laki raw na 15 feet at tinatayang 3 to 4 tons ang timbang. Mayroon po nag-report na matagal na daw napalutang-lutang dyan, galing dyan sa Pacific Ocean. Matagal daw, 1 week na daw. Dugong buyan, na-decompose na lang, wala nang balat, laman na lang. Trungko yan, parang dolphin na mabalahibo. Diba sabi sa balita na agnes na dugong daw? Hinala ng iba, isa itong sea monster. Suspetsa naman ng ilan, globster ito o yung organic mass na walang pagkakakilanlan na kadalasang inaanod na lang sa pampang. General term, ang lobster. Kasi marami na ngang sightings na ganyan, diba mga naka-beach na malalaking mass. Hindi din agad na-identify kung anong klaseng hayop yon, kung hayop man yon o iba pa. Subalit ayon sa Department of Agriculture ng Cagjanao, posibleng ito raw ay isang nabubulok na balyena. Ang kulay puti na tila balahibong nakapalibot dito, baka raw nalusaw na taba. Pero hirap silang matukoy kung anong klase ito. Sabi sa akin yung taga Bureau of Fisheries, kasi hinanap namin yung portion na doon na mayroong hole, yung buho. Nakita namin, so sabi niya, balyena po itong ma'am, pero di nila alam kung anong klaseng balyena. Kaya nga ipadala muna namin yung sample para malaman namin kung anong klaseng balyena at kung anong dahilan na namatay. Yung kwan po niya, yung taba, yun yan, at saka yung mga balat at saka yung laman niya. Dahil sa sunod-sunod na paglutang ng mga kakaibang nilalang na ito, hindi maiwasang magtanong ng marami. Ang mga ito ba'y babala o marahil paalala sa ating lahat na paghandaan ang anumang ihatid sa atin ng dagat at ng kalikasan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.